Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Old Testament Survey. At natapos na po natin ang The Book of Law at natapos na rin po natin yung Joshua, Judges, and now nasa Book of Ruth na po tayo. Okay? So, since tapos naman na tayo manalangin at mag-worship song or mag-worship sa Panginoon, tungo na po tayo sa ating pag-aaral. Pero bago po tayo mag-summarize ng The Book of Ruth, ay tingnan po muna natin ano yung mga naiwanan natin sa Old Testament overview or introduction. Okay? So, the Old Testament has 39 books. At ito po yung mga books na nakapaloob at how many chapters does a book has. Okay? So, the first book is the Book of Genesis. At ito po ay may 50 na chapters. Ang Exodus naman, kulang lang po yan ng S. Okay? Ang Exodus naman ay 40 chapters. Ang Leviticus ay 27. I think Tagalog ito kasi ito yung word, mga bilang. So, bilang or numbers is 36 chapters. Deuteronomy or Deuteronomy in English is 34 chapters. Joshua has 24 chapters. Judges has 21 chapters. Ruth, kung saan yun ang pag-aaralan natin ngayon, ay merong 4 chapters. And then, ang 1 Samuel has 31 chapters. And ang 2 Samuel has 24 chapters. So, 1 King has 22 chapters. 2 Kings has 25 chapters. So, pakinggan niyo pong maigi kung paano ko siya binabanggit ha. Hindi 1 mga hari, 2 mga hari, hindi po ganon. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings. And then sa Chronicles, meron tayong 1 Chronicles, meron yan 29 chapters. 2 Chronicles have 36 chapters. Ezra has 10 chapters. Nehemiah have 13 chapters. Okay? And next, Esther have 10 chapters. Job has 42 chapters. And Psalm has 150 chapters. Ito na yata ang may pinakamaraming chapters sa lahat ng mga aklat na nasa Biblia. And then Proverbs have 31 chapters. And Mga Ngarala has 12 chapters. Song of Solomon has 8 chapters. Isaiah have 66 chapters. Jeremiah have 52 chapters. And then Panaghoy, or what we call Lamentation, has 5 chapters. Ezekiel has 48 chapters. Daniel has 12 chapters. Hosea has 14 chapters. Joel has 3 chapters. Amos have 9 chapters. Obadiah has 1 chapter. So, ang Obadiah, ang pinaka maikli sa lahat ng aklat na nasa Biblia kasi isa lang siya. Next is Jonas, 4 chapters. Micah has 7 chapters. Nahum have 3 chapters, And then Habakkuk have 3 chapters. Zephaniah have 3 chapters. Haggai have 2 chapters. Zacharias have 14 chapters. Malachi has 4 chapters. Okay? And then, let's go to the Old Testament books, which has divided into sections. And the first section is the law, or what we call Torah in Hebrew, and Pentateuch in Greek. What are these? Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Exodus. And then we also have the historical and philosophical books. Okay, so ang pinag-uusapan natin ngayon, paano divide into section ang bawat mga libro. Now, for the historical and philo-theological or philosophical and theological books, when we say philosophical, wala mang sapat na ebidensya. But since nag-i-exist yung one evidence, which is the testimony of the people of Israel, kaya still, matatawag pa rin natin kasi some of the books here had lapses in history or hindi eksakto yung pagkakasulat or yung mga naganap sa loob ng pangyayari doon sa naisulat noong author. So, hindi ibig sabihin na
hindi sapat yung archaeological facts and also the time frame, hindi na ito matatawag na totoo. Totoo kasi may testimony. At ang Diyos talaga ang kumilos dito. Kagaya nung napag-aralan natin nakaraan, which is the book of Judges. Okay? Now, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther are belonging to this section, which is the historical. Pastora, hindi naman di ba historical ang Judges? Yes, hindi siya historical, but still, no, philosophical and theological siya. Kaya included pa rin siya dito. Okay? Now, let's go to another section. The wisdom and prophetic books. What are these? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon, Lamentation. And another section is the prophetic book. These are the major. When we say the major, ito yung may malaki silang nagawa. Hindi dahil major mataas sa katungkulan, hindi ganon. Kundi marami lang silang nagawa, marami sila sa kasaysayan ng Israel na nasabi or mas madalas sila yung marami sinasabi na sinabi rin sa kanila ng Diyos at sinasabi nila ito sa mga Israelite. Okay? So marami silang nagawa. Ito ay sila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. Now, another prophetic books, tignan naman natin ang mga minors. When we say minors, hindi dahil sila ay maliliit na propeta. Kundi, may nagawa sila pero hindi ganon kasindami ang mga nagawa ng mga nasa major prophets. Now, who are these people? Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zechariah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Okay? So, sa book of the Old Testament, actually, may naging problema dito eh. And until now, nagkakaroon ng debate regarding dito. Bakit? May differences kasi. Although Catholics and Protestants have the same 27 books in the New Testament. So, kung papansinin nyo ang New Testament, same lang, walang nadagdag. However, when it comes to the Old Testament, Catholics have 46 books na nakalagay. Okay, sa loob ng Bible. While Protestants have 39 books. Now, Pastora, ano po yung ginagamit natin ngayon? Ang ginagamit natin is the 39. Mamaya ipapaliwanag ko bakit hindi 46. Das Catholic has 7 more books such as Tobit, Judith. Ito hindi nyo na ito makikita sa Old Testament. Tama? Kasi kanina binanggit natin yung mga iba't ibang libro na nakapaloob sa Old Testament. Pero hindi nyo napansin ito, mga sulat na ito. Like Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, wala. Song of Solomon meron, but Wisdom of Solomon wala. Ecclesiasticus, merong Ecclesiastes, but wala tayong Ecclesiasticus. Sera, Ben Sera. So isa lang ito, no? Ito ay nakapaloob sa isang aklat. And then, 1st and 2nd Maccabees, wala rin tayo niyan. Baruch, wala din tayo niyan. And some additional writings of Daniel and Esther. Hindi rin natin yan isinama. Why? Mamaya, makikita niyo po. Protestants removed these 7 books because of no spiritual basis. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Why? Tinanggal natin. Why 39 lang? Because it has no spiritual basis. And not part of Jewish canon. When we say canon, ito yung time na sinisilip ng mga Bible scholars, especially ng mga Hudyo, no? Kung ito nga ba ay sulat, kamay ng mga Hudyo, ng mga writers na ito, or not. So, Protestant call these books collectively the Apocrypha. Ano yung ibig sabihin ng Apocrypha? Hindi siya acknowledged ng mga Hudyo. While Catholic refers to them as the Deuterocanon. Anong ang ibig sabihin ng Deuterocanon? Ibig sabihin, it is the second canon. Pangalaw, kumbaga may nauna ng canonica, na-canonize na mga aklat, at ito yung 39 books. Okay? Pero, yung mga Catholic, nag-formulate sila ng another canon na hindi na nila isinama ang mga Hudyo. Kasi bakit?
Meron kasi silang gustong isingit na mga aklat na hindi ina-acknowledge ng mga Hudyo. Kumbaga parang, teka muna, Hudyo kami ang sumulat nito, sa amin nagsalita ang Diyos. Bakit dinadagdagan ninyo ng ibang writings na hindi namin ina-acknowledge na iyan ay sulat kamay ng mga author? Kaya nga, ang sabi ng mga Hudyo na ito, no, ng Judaismo specifically, sabi nila, hindi namin tatanggapin yan bilang isa sa mga scripture na dapat ipaloob sa Biblia. Kaya anong ginawa ng mga Catholic? Nagkandak sila ng another canon. Okay? Pagkakanon. So anong ginawa nila? Idinagdag nila yung librong gusto nilang idagdag. Kasi bakit? Basahin natin. Oh. Here, Deuterocanon does not mean second in authority, but second only in reception in time. The Protestant Old Testament agrees with the narrow content of the Hebrew canon, though not the ordering and numbering of the books, while the Catholic Old Testament contains these some books plus the Deuterocanonical books. So, ibig sabihin, no, dahil hindi naman nila ino-authorize ng mga Hudyo na ito ay galing sa kanila. Ito ay talagang sinulat ng mga author ng mga aklat na ito na nakapaloob sa Biblia. Hindi nila in-acknowledge yun. Yung mga sulat na yun na gustong ipasingit ng mga Catholic. Kasi bakit? Meron kasing mga istorya doon, mga sulat doon na hindi nagko-contradict sa doktrina ng mga Catholic. Now, maraming nagsabi na ito ay pinormulate na lang ng mga aklat, ginaya, no, ng mga Katolisismo or ng mga Orthodox churches. Para nang sa ganon, sabihin nila na kunwari ay totoo yung kanilang mga doktrina. Pero ang katotohanan, nung in-expose ito ng mga Protestant, doon nakita, no? Nakita kasi, nabasa kasi ng mga Protestant, teka muna, may mali dito sa ano nga. Tapos, nag-research sila, nagtanong sila sa mga Hudyo, sinabi ng mga Hudyo sa kanila, hindi namin tinatanggap yan, ito lang ang tinatanggap namin, the 39 books, kaya ito lang ang aming paniniwalaan, wala nang iba. At ang mga Protestant, nag-agree sila, kasi bakit? Kanila nga naman talaga ito. History nga naman ito ng mga Israelites. And it is not the history of the Orthodox Church or the European or the Roman Catholic Church. So, ano ang sabi ng mga Protestant? Ang pinag-uusapan natin ngayon ay history, ha? Ito po ay tinanggap ng Atlas at ng mga historians. So, kaya nung nag-aaral kayo sa college, high school, elementary, ewan ko lang kung elementary na banggit na to, pero high school, yes, no? Na ang mga Protestant, nag-disagree sila. Sila yung nagbuo ng organization na umalis sa Catholicismo or sa Orthodox Church para i-expose yung mga maling turo ng mga Catholic. Kasi nakita nila na hindi pala ito galing sa mga Hudyo. Okay? Now, puntahan natin yung The Book of Ruth. So, The Book of Ruth, kailan ito na-establish or kailan ito na-isulat? The events in the Book of Ruth took place in the days when the judges ruled. So, meaning to say, doon sa habang sinusulat yung Book of Judges, itong Ruth ay nagsisimula na rin na isusulat. It was likely written during the early monarchy under the King Saul or Saul sa Tagalog, or possibly during after the reign of King David. So during or after the reign of King David. Pero most probably, ito ay sa mga huling chapters ng Judges kasi sabi no, ng mga Bible scholars based on the writings, ito ay sinulat ni Prophet Samuel. Although hindi naman ito pinatutunayan pa, no? At hindi naman talaga in-honor pa na ito ay sulat ni Prophet Samuel. Pero most probably, yes, kasi ang huling sumulat sa Judges, no, nag-contribute ng kanyang sulat is si Samuel. At after noon is pumasok na yung 1st and 2nd Samuel, and then yung Kings, etc., etc. Now, sabi dito, no, since the genealogy at the end of the chapter of the Ruth, kasi 4 chapters lang naman ng Ruth, Ruth chapter 4, 18 to 22,
traces David's lineage around 1,200 to 1,020 BC before Christ. So pagka ang date is palapit ng palapit bago dumating si Jesus Christ, halimbawa paunti ng paunti ang bilang niyan, ibig sabihin, yun yung time na kung saan isinilang si Jesus Christ. Kung nag 1 BC na yan, ibig sabihin 1 year before Christ na maisilang si Jesus Christ. Since ito ay 1,200, so ang tagal ng panahon na naisulat ang root. 1,000 years, 1,200 years ago before maisilang si Christ. So this was a time of moral decline, social disorder. Kaya nga doon sa Book of Judges na pinag-aralan natin noong nakaraan, nakita natin doon, grabe, katalamak. To the point, halos pinagpapapatay na ni Gideon, yung ibang mga Israelites, kasi matitigas ang ulo, ayaw na sumunod. Pero naging flow niya yon. Kasi parang inilagay niya na sa sarili niyang kamay, sa sarili niyang dahas, yung pag-tame sa mga Israelites. Na supposed to be, hindi ganon. Kasi kung si Lord nga nagpapatawad siya Si Gideon na tao lang, hindi marunong magpatawad doon sa mga nagkakasalang Israel. Kaya doon nagalit din si Lord kay Gideon. Now, this was a time of moral decline, as I have said, social disorder and spiritual unfaithfulness among the Israelites. So, makikita natin yan sa Judges chapter 21, verses 21, when it says there that everyone did what's right in his own eyes. Kaya nga, ang sabi nila, sige, para matapos na ito, magpasulpot na lang tayo ng hari. Kasi hindi na talaga kinaya ng mga judges. Sobrang talamak ang kanilang kasamakan. Now, who is the author? The author of the book is unknown. But Jewish tradition often attributes it to the prophet Samuel, as I have said earlier. So, tignan natin the purpose of writings to show God's providence in ordinary life, how He works through faithful individuals even in difficult times. To reveal how a foreign woman, Ruth, became an ancestor of King David and ultimately of Jesus Christ. So si Ruth and Boaz, yung napangasawa niya, yung pangalawang napangasawa niya, because Ruth, ang first husband niya is yung anak ni Naomi. Pero nung namatay na sila, naging balo si Ruth at si Naomi at naging magkasama sila habang buhay. So mamaya i-explain ko pa yan. And what else? What are the other purpose why it is written? To emphasize loyal love, the kind of steadfast kindness and faithfulness shown by Ruth to Naomi and by Boaz to Noah. Nakita niyo po yon, kung gaano ka loving na daughter-in-law si Naomi. At kung paano naman ni-redeem ni Boaz si Ruth. Yun ang klase ng love na masasabi mong grabe talaga. Okay? Now, what is the theological contrast? While the book of Judges portray a cycle of sin and oppression, the book of Ruth offers a contrasting, more hopeful narrative. So, kung ang book of Judges ay nakikita natin doon yung paulit-ulit na paghingi ng tawad at pagbalik na naman sa kasalanan at pagpapatawad na naman ng Diyos sa kanila, babalik na naman sa kasalanan at paulit-ulit na na-oppress sila. When we say oppress, natatalo sila sa labanan. Pero pagdating sa Book of Ruth, merong contrasting dito. Bakit? Kasi dito maipapakita kung gaano ipinakita ng Diyos na meron pa ring hope. Kung akala ni Ruth at saka ni Naomi katapusan na ng kanilang mundo kasi patay na ang mga asawa nila at wala naman na mag-iintindi sa kanila. Kasi hindi alam ni Naomi kung nasaan na yung mga kamag-anakan nila. Kaya, anong sabi dito? Ito yung pagpapakita ng meron pa ring hope sa kabila ng akala mo dead end na. So, magandang basahin ang Book of Ruth. Kung gusto nyo pong makita na, alam mo yon yung ikaw ay nadidepress na, yung akala mo katapusan na ng mundo kasi nga, nawalan na ng asawa si Ruth, nawalan din ng asawa si Naomi, pareho na silang balo. So, hindi na nila alam kung anong magiging kahihinat na ng buhay nila. Kasi nung unang panahon,
ang mga lalaki talaga ang bumubuhay sa pamilya, hindi naman ang mga babae. Ang mga babae is nagte-take over lang yan sa loob ng tahanan. As in, wala silang alam na gawin maliban sa pagte-take care sa mga anak at sa asawa. Kaya nga, hindi nila alam kung paano pa sila mabubuhay. Kaya inutusan nga ni Naomi, si Ruth na, sige na, lumaya ka na. Yung ibang mga, daughter-in-law ko, umalis na, lumayas na sila, iniwan na ako. Ba't ikaw, nandito ka pa rin? Sabi ni Ruth kay Naomi, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Grabing love yan, Mother-in-law mo, hindi mo kadugo. Hindi mo rin kalahi kasi Moabita siya. Hudyo naman itong si Naomi. So, sabi niya, kung sino yung Diyos mo, yun na rin ang aking Diyos na sasambay. Kaya tinalikuran na talaga ni Ruth ang lahat ng bagay sa buhay niya. Dinedicate niya na lang yung buhay niya kay Naomi. It shows God is working through the faithfulness of few individuals, demonstrating providence even in dark times. So ano ang cultural context nito? The story, although sa ibang mga books na na-discuss ko ng mga nakaraan, walang cultural context. Kasi ito kasing Book of Ruth, dito natin makikita anong klaseng kultura meron ang mga Hudyo. Okay? So the story highlights ancient Israelite customs such as levirate marriage. What is levirate marriage? Marrying a relative to preserve a family line. Sino yan? Sabi ni Naomi, ito yung aking relative. Tinawag niya na relative no? Hindi niya sinabi na daughter-in-law ko. Sinabi niya kin. No? When we say kin, kalahi. Oh, di ba? So ano pa? Kinsman redeemer, a close relative who redeems property or family members in need. So, si Boaz, niredeem niya, no, si Ruth. Para na sa ganon, yung family membership nila Naomi is ma-preserve pa rin. Ganon katindi ang mga Israelites. Kapag Israelites ka at family ka, hindi ka talaga pababayaan. Kasi tradisyon nila yan, kultura nila yan, na hindi nila pwedeng pabayaan ang kanilang mga kamag-anak. Kaya nung malaman ni Naomi, na may kamag-anak pa pala siya, si Boaz, at nandoon lang sa palipaligid, kaagad-agad pinuntahan niya si Boaz para iparedeem si Ruth. It also shows the role of women in ancient society, vulnerable but capable of great faith and loyalty. Dito natin makikita, na bagamat ang mga kababaihan sa kultura ng mga Hudyo is vulnerable sila. When we say vulnerable, hindi sila yung ano lang ba sila ba? Yung yung ito lang yung pwede nilang gawin. Wala silang ibang pwedeng gawin. Although sila ay ganun. Pero capable naman sila with great faith and loyalty. Mga loyal naman sila. Kaya nga sa mga Muslim, nung nagpunta ako ng Saudi, kita ko din doon mga babae hindi pwedeng mag-asawa ng iba. Pero ang mga lalaki, pwedeng mag-asawa. No? Kahit na magdiborsyo sila, ang mga babae hindi pa rin aasawahin Kapag nalaman ng mga Saudians na ang babaeng ito ay diborso, hindi rin nila pakakasalan Hahanap talaga sila ng single, hahanap talaga sila ng virgin. Kasi sa kanila mahalaga yung isang virgin, hindi isang diborsyado. Kaya ganun sila kaloyal, mga babae, sa asawa nila. Kaya ayaw nila ng asawa nila nag-aasawa ng ibang babae. Naaway nila pag nag-asawa ng ibang babae, asawa nila. Okay? Now, what is the summary of the context of Ruth, the book of Ruth? In chapter 1, opens with the line, in the day when the judge ruled. So, makikita natin dito na ang book of Ruth ay naisulat talaga yan sa panahon na meron pang mga judges. At ang huling judges or huling judge sa book of Judges ay si Prophet Samuel. This reminds us of a dark and difficult days from the book of Judges. We find an Israelite family in Bethlehem like Elimelech, Naomi, and their sons Malon and Kilion, struggling to survive through a famine. In search of food, they move into the land of Moab, Israel's ancient enemy.
Nakita natin dito, kasi nga, 'di ba, ang sa Book of Judges, pag-aralan natin doon, lagi silang nao-oppress, lagi silang natatalo sa labanan. Pag once na natalo ka kasi sa labanan, nauubos ang mga property mo. Nauubos ang mga kayamanan mo, nauubos ang mga hayop mo, maging ang mga alipin mo, kinukuha yan ng mga nananalo. Ngayon, yung mga natatalo, tatakbo yan sila sa mga yungib, magtatago yan sila sa mga cave para hindi sila habul-habulin doon at gawing slaves. Sometimes, ginagawang asawa. Slave na nga, asawa pa. Yung iba na ng mga nahuhuling mga Hudyo. Now, para maprotektahan ng pamilya ni Elimelech at ni Naomi ang kanilang mga anak, nagpunta sila sa Moab para makakain, no? At hindi sila nagpakilala ng mga Israelites. Nagpakilala lang sila na dayuhan, but hindi nila mention na Israelite sila. Kasi pagka, automatic yan. Sila ay gagawing alipin. At dahil kasi sila ay enemy. So, there the father Elimelech dies and his sons marry Moabite woman. Ang sino-sino yung mga napangasawa ni Kilion at ni Malon? Si Ruth at si Orpa. Siyempre, hindi naman silang dalawa, no? Tag-isa-isa sila, dalawang ang anak eh. Si Malon at si Kilion. So, isa sa kanila, nakapangasawa kay Ruth, yung isa naman kay Orpa. The sons soon follow after their father and die as well. So, ang agang nabalo, no? Una, si Naomi nabalo. So, may andyan pa naman yung dalawang anak, kaya naalagaan pa si Naomi. So, para lumaki yung kanilang pamilya, nagsipag-asawa yung mga lalaking anak. At napangasawa nga si Ruth at saka si Orpa. Kaso namatay naman, kaya naging balo din sila. 3 na silang balo. Ang sad, ano? Nakakalungkot naman. With no reason to stay, Naomi tells them that she's moving back home. Sabi ni Naomi, balik na lang ako doon sa Kanaan, kung saan kami nandoon. Kaso nung time na yun, conquered na rin sila eh. Kaya hindi na alam ni Naomi kung saan talaga siya direction pupunta. Basta sabi niya lang, I'm moving back home. Pero ang totoo, hindi niya alam kung may babalikan pa ba siya. Or meron ba pa bang mga kamag-anak niya na mababalikan siya. She knows the life of an unmarried foreign widow in Israel is going to be hard. Kasi bakit? Depende kung may aampun sa'yo. Kung wala, mag-isa ka na lang talaga. So, she compels them to stay behind. Kaya sinabihan ni Naomi yung mga daughter-in-law niya, hanap na kayo ng ano nyo. Sinabihan niya si Orpa at si Ruth. Orpa agrees, but Ruth shows remarkable loyalty to Naomi, saying, where you go, I will go. Kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Your people will be my people. Kung Israelita ka, magpapaka-Israelita ako. And your God will be my God. Kung ano yung Diyos na sinasamba mo, yun na rin ang sasampalatayanan ko. Grabe, no? Ganong katindi yung devotion ni Ruth na hindi nakita kay Orpa eh. Si Ruth, ibang klase talaga. Now, Ruth was a Moabite woman who had no claim to the promises of God. Yes, kasi Moabite siya eh. Hindi naman siya Israelita. Who had no natural entrance to relationship with God. She was an outsider, an outcast, an alien, a stranger who, by God's mysterious plan, His sovereign power, and His amazing grace, this Moabite woman became an heir of His covenant promise, the lineage of King David and of Jesus. Biruin niyo po, no? Sino mag-aakala na si Ruth na isang Moabita na tumalikod, dating makasalanan, dating hindi kilala, dating hindi kabilang sa lahi ng mga Israelita. Tinalikuran niya ang dating niyang nakaraan at tumungo siya sa bagong pananampalataya na merong Diyos na sinasampalatayanan. Yung Diyos na buhay, yung Diyos na lumalang ng langit ang lupa, yung Diyos na makapangyarihan na naglabas sa mga Israelita sa Ehipto, ang Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa kanila, yun ang inakap ni Ruth. At dahil dyan, dahil nakita ng Diyos kung gaano ka-loyal si Ruth,
binigyan siya ng Boaz. In chapter 2 begins with Naomi and Ruth discussing where to find food, and it just so happened to be the beginning of the barley harvest. Ruth goes out and happens to end up picking grain in the field of Naomi's relative Boaz, who were told as a man of noble character. He notices Ruth, and after finding out about her story, he makes special provision for the immigrant Ruth to gather in his field, just as the Torah commands. Ano ba yung command sa Deuteronomy 24:19? Huwag ninyong ipagkait na pakainin ang mga foreigner kapag napunta sila sa inyong land. Yan po yung utos ng Diyos. Kaya, ang una, ang purpose lang ni Boaz, kaya inaalaw niya si Ruth no, na pumulot ng mga barley. Ano yung barley? Palay. Pero ibang klaseng palay ito. No? At sabi ni Naomi, nung marinig niya yun, when Naomi finds out that she met Boaz, she asked Boaz to redeem Ruth. Sabi niya, Naomi, di ba, kapamilya mo naman ako. Ako yung nawawala ninyong kapamilya. Parang ganun ba? No? At sinabi niya na, pwede bang i-redeem mo si Ruth? Total naman wala na siyang asawa. Patay naman na ang aking anak. So, ikaw na lang yung closest, pinakamalapit na kamag-anak namin. Kaya pwede bang i-redeem mo siya? In Hebrew cultural practice, if a man in the family died and left behind a wife, it was the redeemer's responsibility to marry the widow and protect the family. So, nabanggit ko kanina, para maprotektahan si Naomi, at para maprotektahan din yung kanilang lahi. Kasi wala nang susunod na lahi. Kaya anong ginawa ni Boaz? Pinakasalan niya si Ruth. Niredeem niya. Now, the story concludes with a total reversal of all the tragedies from chapter 1. The deaths of sons and husbands are reversed as Ruth is married again and gives birth to a new son, granting joy to her and Naomi. Ruth is matched by Boaz's act of loyalty that leads to the family's final restoration. All this highlights the design of the internal chapters as well. Each begins with Naomi and Ruth making a plan for their future, followed by a providential meeting between Ruth and Boaz, concluded by Naomi and Ruth rejoicing at what has taken place. So nakita niyo po yun, mga kapatid. God's providence is at work behind every scene, weaving together the lives of the characters. While Naomi's tragedy leads her to think that God is punishing her, we discover that God is actually on a mission to restore her. So minsan, parang ang tingin natin sa trahedya na nangyayari sa buhay natin, lalo na kung sunod-sunod, no? Pero yun si Naomi, namatay yung asawa, tapos namatay naman yung dalawang anak, tapos iniwan pa siya ng isang daughter-in-law. No? Siguro nung time na yun, natatakot na si Naomi, baka wala na talagang susupport sa kanya at iwan na rin siya ni Ruth. Pero nakita niyo po yun, grabe yung yung devotion talaga ni Ruth dito. And God accomplishes that restoration through Ruth's boldness and loyalty. So dahil sa ginawa ni Ruth, hindi man siya Israelite, Moabita siya. Sa Panginoon kasi hindi tinitimbang ng Lord kung ikaw ba yung piniling bayan niya or ikaw yung hintil. Hindi ganun si Lord eh. Basta't nakita ng Diyos na willing kang sumunod sa Kanya, willing kang tanggapin yung pananampalataya na siya ang magiging Diyos mo. Hindi titignan ng Diyos kung ano nakaraan mo. Hindi titignan ng Diyos kung ikaw ba ay hintil o Israelita ka. Hindi titignan ng Diyos dito kung ano ka dati. Hindi titignan ng Diyos dito. Ang titignan ng Diyos dito, loyal ka ba sa Kanya? Matapang ka ba? Na harapin ang buhay kahit nagaano ito kahirap. Kung tutuusin, pwede sabihin na Ruth, balik na ako sa Moab. Kasi sa Moab, may pagkain kami doon. Maganda ang buhay namin. No, pwede sabihin ni Ruth yun. Total naman, wala na akong asawa. Ang mga Moabita, hindi naman yan sila sa mga divorce. No? Kahit sino ka, kahit hindi ka pa virgin, pwede kang pakasalan nila.
Ganun po ang mga Moabita kasi wala silang Diyos eh. Kung tutusin, pwedeng sabihin ni Ruth na wala namang mangyayari sa buhay ko sa'yo. Di alis na lang, iwan na lang kita. Pero hindi yun ang ginawa ni Ruth eh. Sa ating buhay, kung i-apply natin dito sa ating buhay, pwede siguro sabihin natin na maganda yung buhay ko doon sa nakaraang kong buhay kaysa sa nung nakakilala ako. Parang ang bigat na, ang dami ng pagsubok na pinagdadaan. Meron akong pastora na ang tindi magturo sa amin, ang tindi magdisiplina sa amin. Samantalang noon na hindi pa ako worker, hindi pa ako pastor, eh kahit anong gawin ko, pwede, masaya ako, di ba? Pero ngayon meron ng pastora na naghihigpit sa amin na huwag gawin ang mga bagay na ito, na sundin lagi ang Diyos, di ba? Minsan ano no, minsan tinitignan natin na pahirap sa atin. Ang hindi natin alam, yun yung ginagawang trabaho ng Diyos. Anong sabi diyan, no? God's providence is at work behind every sin, weaving together the lives of the character. Kung hindi nag-stay si Ruth, sa tingin nyo, siya kaya ang pipiliin ng Diyos na magiging linya kung saan ipapanganak or siya yung gagamitin na lahi, silang dalawa ni Boaz, kung saan ipapanganak si Jesse, kung saan ipapanganak si Haring David, kung saan ipapanganak si Jesus Christ. Hindi po, no? Baka ibang babae ito. Kaya lang, dahil nga, ang gusto kasi ng Lord, i-unite ang Gentiles, i-unite ang mga Israelites into one. Kasi yun naman talaga ang purpose kung bakit namatay din si Jesus Christ, kung bakit ibinigay si Jesus Christ. Kaya dito pa lang sa Old Testament eh. Kaya nga 'di ba kahapon sa ating lesson sa systematic theology, pinaliwanag ko sa inyo, ang salvation inaayos na ng Diyos doon pa lang sa panahon ng Book of Genesis, 'di ba? Sinabi na agad ng Diyos kay Satanas na isisilang ang isang anak ng babae na aapak sa iyong ulo. Doon pala sa Genesis niluluto na ang salvation. And hanggang sa Revelation yan, sa Book of Revelation, di ba? Yung tinuro ko sa inyo sa systematic theology, pinag-uusapan pa rin ang subject na salvation. Kaya nga, no, mga kapatid, dito pinapakita ng Diyos na niluluto niya na sa Book of Ruth na darating ang panahon pag naisilang na si Jesus Christ, mag-unite na ang Israelites at ang mga Gentiles. Wala nang Gentiles, wala nang Israelites. Kundi iisa na lang sila bilang katawan ni Jesus Christ. Kaya nga nakakalungkot, no? Kapag sa mga religion, ang thinking ng mga religion, kami-kami lang, kayo-kayo lang. hindi magandang thinking iyon. Dapat lahat ng mga Christian, regardless kung anong doktrina na pinaniniwalaan mo, as long as God is your Father, huwag nang magtalo-talo dapat sa mga doktrina eh. Hindi na dapat pinag-uusapan ng mga doktrina yung pinaniniwalaan, mga tradisyon ng mga churches or ng mga religion. Ang dapat na pinag-uusapan na lang dito is sino ang magsisave sa'yo. Walang iba kundi si Lord Jesus Christ lang. Yun lang dapat ang doktrina na pinaniniwalaan. So, magandang bagay kasi nag-aaral tayo ng Old Testament, nag-aaral tayo ng homiletics, hermeneutics. Natapos na natin yung mga yan. At nag-aaral tayo ngayon ng Old Testament at the same time, inaaral natin itong systematic theology. Saktong-sakto po yan. Ugmang-ugma. Kasi bakit? Makikita nyo po, no, na even in the Old Testament books, pinag-aaralan na ang mga bagay-bagay nito or nasambit na ang mga bagay-bagay or mga subjects na pag-aaralan natin sa systematic theology. Amen? Okay, so salamat po sa inyong time, salamat sa inyong pagpapagal, no? Buko-brut na tayo, dami na nating nadidiscuss, ano? At kung kayo man po ay hindi included dito sa aming religion na Empower Church, sana po, no, kung nauunawaan nyo naman, no, or naiintindihan nyo yung mga lesson, di ba, na i-impart ito ng malalim na kaalaman sa inyo, please mag-subscribe naman po kayo and mag-like, mag-comment, and mag-share.
Kasi makakatulong po ito. Hindi man ako nagpapabayad dito, no? Libre ito na makukuha ninyo. Kaya nga hindi ko pina-private para naaaral din ninyo. Hindi lang ng aking mga workers. So kung nakikinig ka man ngayon, eh, mag-comment ka, mag-subscribe ka, mag-like ka, and mag-share ka. Okay? So, salamat po. At thank you din sa mga nadadagdag na mga nagko-comment, nagla-likes, and also nadadagdag na mag-subscribe sa akin. Dati nasa 18 lang eh. Ngayon pumalo na po ako ng 40 plus. Kaya nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagsusupport niyo po sa gawain ko. So, thank you din sa mga members ko, sa mga workers ko na nanonood, no? Actually, pinanonood nila ito ng sabay-sabay sa Gmeet. Itong lesson na to is pang workers lang talaga, pang pastor lang talaga ito. Hindi ko ito dinidiscuss sa mga members namin. Meron kaming separate na pag-aaral, yung Biblical Foundation, at doon nila inaaral yung mga lesson namin, no? So, kung ikaw gusto mong maging kabahagi po ng ministry na ito, just contact us, no, through my email, and we will get back to you as soon as possible. So, yun lamang po, and God bless us all. Mag-pray na po tayo. Salamat po.